fully booked na po itong mga nakapula. And yung earliest available appointment is ito po, September 16. Yan, kapag click nyo po yung petsa na yan, makikita nyo po dito yung available time slots po dito. Tapos kung ilang slots na lang din po yung available. Hello po mga Amores! Magandang araw po and welcome back to my channel. For today's video ay ang i-discuss ko naman po ay yung isa sa pinakamahalagang document na if possible ay meron po sana ang bawat Pilipino, and yun po ay yung passport. Hindi lang po ito para makabiyahe abroad, kundi isa rin po itong matibay and valid ID dito sa Pilipinas. Kung wala ka pa po nito, ay panoorin niyo po ang video na ito para po sa step-by-step instruction kung paano po makakuha ng passport. Let's go! Una po, ano nga po ba ang pasaporte? Ang passport po ay opisyal na dokumento mula sa Department of Foreign Affairs or DFA para po itong golden ticket para makalabas po ng bansa at magsilbing patunay na ikaw ay Pilipino. Bukod po doon, tinatanggap din po ito bilang isang valid ID sa maraming transaksyon dito sa Pilipinas. Bakit nga ba mahalaga ang pasaporte? Marami pong dahilan kung bakit sulit po magkaroon nito. Una, para sa international travel po. Hindi ka po kasi makakaalis ng bansa kung wala ka po nito. Pangalawa, requirement para sa trabaho abroad. Lalo na po kung may plano po kayo na maging OFW. Pangatlo ay valid government ID na tinatanggap ito sa mga bangko, opisina, at iba't ibang mga ahensya. At higit sa lahat, kung may biglaang mga opportunities po or emergency, mas okay po na handa ka po agad kung may passport ka. Yung validity po pala ng passport ay 10 years para po sa mga may edad na 18 pataas, and 5 taon naman po ang validity para sa mga may edad na below 18. Ayan. Next naman po ay proceed na po tayo kung paano po mag-book online for your passport registration po. Let's go! Yan, so now naman po ay start na tayo kung paano po mag-book online for your passport registration appointment po. Punta po tayo sa passport.gov.ph. Ayan, dito po makikita nyo po yung mga options on how to schedule an appointment. Manage po yung existing appointment kung nakapag-set na po kayo ng appointment. Ito po mga consular advisory, and then yung mga list of requirements po. Check po natin itong list of requirements. Yan. Dito nyo po makikita yung mga passport requirements. Kung ang kukunin nyo po ay passport for 18 years old and above. Kapag new, first time nyo lang pong kumuha ng passport, ito po yung requirements. Yan, click nyo lang po siya. Yan, ito po yung kailangan. I-print nyo po yung confirmed online appointment. Tapos, yan, yung personal appearance nyo po, accomplished application form, and yung original and photocopy po ng PSA issued birth certificate nyo po. And any of the following acceptable IDs with one photocopy. Click nyo lang din po ang link po na ito for the acceptable IDs po. Nakalist naman po dito. Yan, para may reference po kayo. Yan. Then, pwede nyo pong i-check yung mga requirements sa bawat category po na nandito po. Yan, for your reference po.
And then, balik na po tayo sa schedule an appointment. Click nyo lang po yan. Kung meron po kayong existing na appointment, yan, click nyo lang po tong view appointment, tapos yung appointment code na nakuha nyo po during yung appointment setup nyo po. Yan. Input nyo na po dito and yung email address nyo po. Pero kung first time na appointment or renewal of passport appointment, and click niyo po itong appointment, and then basahin niyo po maigi yung mga reminder po nila na dapat po or recommended po nila ng applicants ay gagamit po ng Google or Yahoo email accounts, and in securing an appointment to avoid any technical incompatibilities po. Yan. And then, make sure nyo rin daw po na yung isusupply nyo mga information ay accurate and correct, kasi pwede pong hindi maging successful yung applications nyo po kapag may mga inconsistencies or mga errors or hindi po genuine yung mga supporting documents na ipapasa nyo po. Then, click nyo lang po ito na by proceeding with this application, you understand lahat po ng terms and conditions na nakastate po above. Yan. Piliin nyo po yung start individual appointment kung kayo lang po mag-isa, or kung marami naman po kayo, pwede nyo rin po itong option na start group appointment. So, start na po tayo sa start individual appointment. Ayan, ganito po yung first page. Dito po kayo magkakaroon ng option to select the site kung saan nyo po gusto mag-register or kumuha po ng passport. Ayan, click nyo lang po yung drop-down list and piliin nyo po yung DFA office kung saan nyo po gusto mag-appointment. So, kami last time dito po sa SM City Manila. I-scroll down nyo lang po. Scroll lang up para hanapin po yung mga DFA offices na malapit po sa inyo. So, let's say, dito po kami sa DFA NCR West, which is yung SM City Manila branch po. Yan, ibibigay naman po nila yung address po ng DFA office and yung contact number. Ayan. Tapos, yan, basahin nyo lang din po itong notice po nila. Ayan. Sabi po dito na appointment book at any DFA consular office is non-transferable and cannot be rescheduled daw po. So, if you wish to make any changes after obtaining your appointment, yung existing appointment nyo po ay kailangan daw po i-cancel nyo po muna and mag-set po kayo ng new appointment. Ayan. Read nyo lang po yung notice po nila. And then, click nyo po yung I confirm that I have read, understood, and agree to the above conditions. Click nyo na po yung next. Dito makikita nyo po yung calendar na pwede nyo pong pagpilian ng mga available appointment. Sabi po dito, ang earliest available appointment daw po is on September 16, 2025 na raw po. So, yung August, wala na pong available kasi yan, mga past dates na po ito, kaya mga naka-disabled na po. So, pwede tayo sa September. Ayan. Fully booked na po itong mga nakapula, and yung earliest available appointment is ito po, September 16. Yan, kapag click nyo po yung petsa na yan, makikita nyo po dito yung available time slots po dito. Tapos, kung ilang slots na lang din po yung available. Ayan, sa mga bawat oras po na ito. Yan, kunyari ang pipiliin po natin ay ito po, September 16, 10 a.m. to 11 a.m. Yan, click na lang po ito. I'm not a robot. The next. Yan, tapos morning.
Ensure that all details in the name, first name, middle name, last name, lahat po na information ay tama kasi hindi na raw po may edit yung mga fields po na yon kapag natapos na po siyang i-fill out. Ayan, try po natin mag-fill out. Pero ito mga ano lang po to, dummy form. Not really, ito actual form po to, pero mga parang dummy information po lang yung gagamitin ko. Para lang po ma-walk through ko po kayo on how to fill out and process po nung passport appointment registration po. Let's say ang number ay tapos after ng contact information, yung email address, confirm email address, so sample at gmail.com. Sample lang po to. Hindi po yan actual email talaga. And then, let's say, for last name is De La Cruz. Given name is Mom. Make sure din po na walang mga spaces po kasi i-reject po siya ng system kapag meron po. Alonso. And then ang birthday ay March 7, 1982. And then male, civil status, sabihin natin single, legitimate, country, Philippines, province is NCR yan, Metro Manila. Tapos, let's say, Quezon City po. Then, need po palang i-click ito, yung I agree. Ayan. Then, double check nyo po if okay po yung lahat ng information. Then, click nyo lang po yung next. Tapos, last name, father, let's say, De La Cruz. Given name po is Jose. Sabihin natin middle name ay Yolanda. Philippines. Tapos mother's name naman po ay si maiden last name. Sabihin natin ayan, Mayo. Given name Maria. Maiden middle name ay Alonso. Alonso and Mayo. Next. Application type, new, basis of Philippine citizenship, birth, foreign passport holder, no, contact information, sabihin na natin yung pangalan, Maria De La Cruz.
Next. So, current address. Current address, city, Quezon City, province, and CR, location, sabihin natin, freelancer. Office number, kung wala naman dahil freelancer, okay lang. So, click next. Ayan, so makikita nyo po yung buong form na fill out nyo po. So, double check nyo po lahat ng information kung tama po. Kasi once na nasubmit nyo na po ito, ay hindi nyo na po siya ma-correct. Dahil direkta na po ito sa system po ni DFA. Doon po sa DFA office na pinag-set-upan nyo po ng appointment. And then, dito po yung sinelect nating appointment date and time and yung site. Click nyo lang po yung I'm not a robot, I am aware, and confirm. Pero since ano lang po ito, hindi po real information yung mga nilagay ko, hindi ko po i-click yung confirm. Then after nyo po makiklik yung confirm, ay mapupunta na po kayo sa payment page. Ang halaga po ng regular processing fee ay 950 pesos. Pwede po kayo magbayad through over-the-counter via their authorized partners or via credit card or debit card. Then ang special processing naman po ay 1,200. Don't forget po yung reference number nyo dahil ito po yung i-input nyo during the payment process. Then after nyo po makabayad ay makakatanggap na po kayo ng confirmation via email. Need nyo po i-print po itong mga appointment packet. Papadala sa iyong email ang confirmation ng iyong passport appointment booking kung saan nakalagay dito ang detalye ng iyong schedule. Kailangan ding i-print ang mga nag-attach na application form at electronic receipt sa ipinadalang email. Matapos magpa-schedule ay ihanda ang mga requirement na kinakailangan para sa iyong passport application, gaya ng original at photocopy ng iyong birth certificate na galing sa PSA, iba pang valid ID at photocopy nito. Magtungo sa piniling DFA site sa araw ng iyong schedule at sikaping pumunta 10 to 15 minutes bago ang pinaschedule mong oras. Magsuot ng maayos na pananamit, iwasan ang pagsusuot ng sleeveless at pagsusuot ng heavy makeup at alahas. Pagkatapos makuhanan ng litrato, biometrics at signature, ay itatanong ng staff kung pick up o by delivery ipapadala ang iyong passport. Kung delivery ang iyong napili, ay may karagdagang 150 pesos na babayaran. At kung by pick up naman, ay kailangan mong itabi ang passport receipt dahil kinakailangang ipresenta ito sa araw na pipick upin na ang iyong passport. Kung sakaling di ka available sa araw ng pag-pick up ng iyong passport, maaari kang gumawa ng authorization letter na nag-authorize sa iyong immediate family, gaya ng iyong tatay, nanay o kapatid na pwedeng humalili sa pagkuha ng iyong passport. Para naman sa mga senior citizen, persons with disability o PWD, buntis at minors na may edad 7 taon pababa, solo parent, OFW, o di kaya ay may exceptional at emergency cases, maaari kang mag-avail ng Courtesy Lane Facility at hindi na nangangailangan ng appointment sa pag-apply ng passport. Ngunit tandaan, may daily maximum number o may takdang bilang lamang na pwedeng i-entertain sa DFA consular offices, kung kaya't nararapat na magtungo ng maaga at dalhin ang mga ID na nagpapatunay na ang applicant ay eligible sa nasabing programa. Ang Courtesy Lane Facility ay ine-entertain lamang sa consular office at hindi sa temporary off-site passport. Sa ibang katanungan hinggil sa pagkuha ng iyong passport, maaari kumontak sa Department of Foreign Affairs contact numbers at official page 8651-9340, 0961-567-9324, 0977-3533-942, passport concerns at dfa.gov.ph, oka.concerns@dfa.gov.ph.